Ano yung mga naging businesses mo? Ang mga naging business ko, yun nga, nasabi ko sa'yo, nag-franchise ako before. Yung in order, para ano? In order? Nag-franchise ako before ng food cart. Siguro doon ako nag-start food cart. So, sabi ko, parang kaya ko naman gumawa ng ganito. So, pero kailangan ko aralin. Kaya kong gumawa. Naisip ko na kaya kong gumawa. Pero kailangan ko aralin. So, next, nagkaroon naman ako ng computer shop. So, doon sa computer shop, habang nag-work ako, may computer shop, kailangan mo rin i-manage. So, may mga ano dyan eh. Di mo maiiwasan yan. May mga sugal-sugal dyan. Yun yung nagbibigay sa'yo ng mga ano eh. Yung mga nagpupustahan sa Dota, yan, sa counter, yung mga yan. Nagbibigay sa'yo ng iba't ibang players. So, malalaman nila meron ka palang computer shop. So, after ng computer shop, kasi nagkaroon ng pandemic, generating tong computer shop ko. Hindi sobrang laki, pero at least generating kaya kang mabibigay yung sustain. So, meron ako nun mga, doon sa computer shop, meron na nagluluto-luto rin ako doon ng mga snack nila. So, after nun, sabay ito, yung business ko tsaka work ko. Tapos, nag-resign na ako sa work ko, yun na lang yung ginagawa ko business. Yung shop na lang. Then, nag-pandemic, nagsarado na. So, nag-start kami nag-came up naman ako. Kaya nung nag-resign ako kasi mag-start na rin ako mag-food business. Pero hindi ko pa naasikaso. Yun nga, naasikaso ko siya nung pandemic. Kami ng wife ko, nag-start kami mag-shawarma. Shawarma. Kumain kami sa bahay ng shawarma. Inalok ko yung friends ko na lagi, yung mga kababata ko. Sila Anson, sila Grace, si Christian. Puro negosyante rin. Inalok ko sila na mag-start kami ng business. So, napag-usapan na namin to. Sabi ko, magkikima pa ako ng business kasi wala na akong work eh. So, sabi ko, gusto nyo bang sumama sa akin? Magkakaroon tayo ng food business. Anong concept? So, ang concept ko is sisig shawarma. So, walang ganun, bro. Hindi ko alam kung walang ganun Pero ngayon, alam ko meron na. Nung time na yun, nung nag-uusap kami, so, sisig, para ma-innovate, ibang style. Ibang style. So, sisig shawarma. Pero na-realize ko tapos hindi na natuloy kasi nga nag-pandemic, nag-lockdown, total lockdown, hindi natuloy. Tapos, nag-ano na lang kami. Gumawa muna kami sa bahay ng sample. Yun nga, muna kayo, di ba? Delivery muna ng Mangji nun. Nag-sample kami sa bahay nag-sample muna kami ng wife ko. Tumikim kami, gumawa kami ng pita, gumawa kami ng meat. So, inspiration ko nun pinaghalo-halo ko yung recipe ng mga sikat na brands noong time na yon. Ano yung si Turks, sikat si Turks noon eh. Tapos meron si Shawarma Shack. So kinombine ko yung concept nila. Yung lasa ng binabalikan kay Turks at yung buy one take one ni Shawarma Shack. Then merong mga sinamahan ko pa siya ng ibang brand na fries na nilagay ko na rin doon para one-stop shop na lang ito eh. So may shawarma, then may fries. So yun yung, pero nung kami, try lang to. Tapos pinatikim ko na to sa mga pinsan ko, yung kapitbahay ko, pinatikim ko lang to. Total lockdown to, kami lang syempre nakakain. Tapos sabi ko sa mga kaibigan ko, i-start ko na to. Ayusin na natin to. Gusto nyo bang sumama? Tapos nag-reply na sila sa akin. So gusto nila sumama. Yan. Tapos medyo maluwag na. Nag-start kami mamalengke, nag-food taste na kami. Inano na namin to. Inayos. Hindi na namin nasunod yung sisig shawarma. Kasi mahirap siya i-production eh. Meron pa siyang ihaw. May laga pa siya. Tapos ihaw pa. So matrabaho. Unlike si kebab. Beef lang to. Gigisa mo lang. Ano na to medyo hindi to yung typical na shawarma hinihiwa mo. Ano na to, parang inspired na to kay La Turks. La Turks yung na ready cook na. Scoop na lang, ganun na lang. So, sobrang bilis na lang siyang gawin. Kasi may idea na ako Meron na akong, galing ako sa food industry, galing ako sa franchising company. Meron na akong idea ng mga saan kukuha ng supply, saan kukuha ng packaging. Lahat meron na akong idea. So, pero, ang ano lang dito is, iba yung food.
Pero kasi nga may YouTube Academy, marami kang matututunan. Gano'n naman yan eh. Kunyari, ang art of stealing sa negosyo is kukuha ka ng idea sa iba, lagay mo sa ibang industry o sa ibang product, sa ibang gano'n. Pag-aluluin mo yung inspiration sa iba't ibang bagay, makakuha ka dun eh. Then, yung isa pang business ko, habang may mang kami. Mang ba yun? Kala ko Mang G yun. Mang siya. Silent G yung isa. Okay. Oo. Isang straight lang nila siya. Yung meron akong Di Ali Burger. So, Mang G, and then nag-came up ako ng Di Ali Burger. So, meron din akong Korean fried chicken. Nauso kasi yung, duck. Nauso kasi yung cloud kitchen nung time ng pandemic. So, isang lang siya, isang kitchen lang siya, pero multiple brands. Yun nga, napansin ko na. So, halos lahat yan, nag-cloud kitchens, kahit si Bistro Group. So, sila yung mga, ang dami, Cloud Eats, yung mga yan. Ang daming nag-cloud kitchen. Kaya ako tuwan-tuwa sa company niya nun. Kaya rin kami naging close ni Matthew kasi, totoo lang, nung pandemic, sila lang yung quality food na kahit alas 2 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw, makaka-order ka ng masarap. Totoo yun. Burger, cheesesteaks. Sila yung nagligtas sa enjoyment ko nun sa pandemic kasi nung pandemic ang hirap kumain. Bro. So, mataas yung sales namin ng pandemic. Lahat ng brands na yan, mataas ang sales. Kasi ang advantage mo niyan, puro delivery lang yan. So, nandun kami sa food delivery lang yung namin, service namin. So, yun nga, yung Mang is 5 kami. Ang kinaganda nito, 5 kami. Lahat maaasahan eh. So, kumbaga, yung pangangailangan, kumbaga, may purchasing. Ay, ganun nga. May department. May department kami. Yun ang kinaganda ganun dito. Ganun din kami sa greenhouse. Masarap yung 5. Pero, mahirap magkaroon ng problema kasi may mga issues din pag 5 kayo eh. Saka magkakaibigan kayo, mahirap kasi, yun. No? May danger yun. Oo, mahirap talaga. Sinabihan ko na sila nito bago mag-start yung business, bro. Na mahirap magnegosyo kasama yung kaibigan tsaka kamag-anak mo. Masisira talaga. Sinabi ko talaga sa kanila yan. Alam nila yan na possible. Kasi nasa ako eh. Nasa industry nga ako, di ba? Alam ko na nangyayari yan sa mga partnership na nasisira after na, kunwari, for example, partner tayo. Active ako. Ikaw hindi. Bakit pa kita pinartner? Dahil lang sa pera mo? Hindi. Kaya ko naman eh. Nagkakapera na ako, kaya ko na. So, pero kasi hindi mo pwede pasok sa isip mo na kaya mo eh. Pag yun doon na mag-i-start yung sira. Yung sentiment ba na, ba't ganun? Ba't ako lang tatrabaho tapos pare-pareho lang tayong cut? Di ba? Pero pag pinasok mo na sa isip mo yun, doon na magkakaroon ng masisira yung partnership. So, dapat yun yung dapat mo ipaintindi. Actually, yan naman kung ikikwento ko lang din yung sa case namin. Kasi ako rin yung business namin na isa, yung High Garden, yung modern farming business namin. 4 kami mag-best friend. Hindi lang magkakaibigan, magbe-best friend talaga. Like, sobrang dikit. Ang naging istorya naman namin nun, kasi ako nun, around 19 years old, nag-business na ako yung sa Creamline nun, yung ice cream distribution. So, medyo nauna naman ako nun sa knowledge sa business. Pero wala, kasi totoong panahon, tanga pa ako nun, nag-fail yung negosyo na yun. And one of the biggest failure na na-experience ko sa buhay ko. Basta yun, pandemic din. Like, kinaya ni pandemic yung negosyo. Tapos ako rin, may mga pagkakamali talaga. Pero nung dati nga, nung nagbe-business na ako nun sa ice cream, siyempre nung after na, bago graduate pa lang kami nun, kasi ako kakagraduate ko lang nun eh. Nakakapag-usap-usapan na kami ng mga kaibigan namin na magnegosyo na. Pero kasi ako nga, kami ng kuya ko, medyo magka-partner kami doon sa business. Lagi kami nag-aaway. Sabi ko, guys, hindi pa uubra. Hindi pa uubra kasi talagang may masisirang pagkakaibigan. Tapos masyadong, like more than 10 years na yung pagkakaibigan natin. Hindi uubra. So, dati ang sinasabi ko nun sa mga kaibigan ko, kuha muna tayo ng experience sa pagninegosyo individually. Yes, tama. Kasi at least pag alam na natin what it takes to build a business, makukuha natin na alam natin kung ano yung mga kailangan nating ibigay dun sa business nang hindi tayo mag-aaway-away. Yes. So, yun na. Nangyari na nga. Yung isang kaibigan, may mantika. Tapos yung isang kaibigan, distributor naman siya ng mantika ng isang kaibigan. Tapos nagtrabaho na rin siya sa bangko. Yung isa may production company naman. So, si production company, siya si marketing namin. Galing sa bangko, siya si accounting. Tapos itong kami ni Pope, kami si operations at saka si sales. Pero lagi na pinag-usapan yun na, guys, tuwing may sentiment tayo
na parang hindi na okay, wag nang patagalin. Pag-usapan na. Pag-usapan na Tama, agad. bro. Ganyan din kami, bro. Medyo kami sa ganyan. Kaso may mga... Nangyayari pa rin. Oo, nangyayari pa rin eh. Kasi may mga iba dyan hindi talaga nagsasalita. So, kailangan talaga yung lagi yung pag-uusapan ano yung Totoo problema, yun. ano yung issue. Kailangan ano nyo agad, solusyonan nyo agad. Yun kasi importante sa business eh. Yung solution. Solution, laging solution. Actually, negosyante, parang gano'n lang ang buhay. Oo, kailangan magaling kang mag-solve ng problem. Problem solving palagi ang business eh. Pag hindi mo kayang i-solve yung problem, wala ka. Hindi mo maano yan. Kaya kung magaling kang mag-solve, sigurado ako magaling kang negosyante. For example, kaya nga yan, ganyan. Kaya masisira kayo bilang kaibigan kasi hindi nyo nga naiintindihan yung business. Ngayon, kung ikaw lang yung nakakaintindi, mahirap yung laging ikaw lang yung nakakaintindi. Naiintindihan kita kasi hindi mo pa to pinagdaanan eh. Kunwari, ikaw bilang partner ko, naiintindihan kita eh. Hindi mo naman naiintindihan yung ginagawa ko eh. Pero nung time na yon hindi ako palagi nakakaintindi. Pero ngayon sa situation ko, lahat naiintindihan ko na bakit sila ganyan kasi hindi nila naiintindihan ano yung mangyayari. Wala pang experience. Katulad itong nag-start yung business namin, 5 kami. Hindi lahat sila wala namang experience sa business eh. So ako lang yung nag-business na sabihin natin hindi ako totally successful sa business ko, hindi naman sobrang profiting yung business ko. Pero at least alam ko na kung paano mag-run ng business. So sila hindi nila alam to. Kumbaga, kaya nung time na yun, naiintindihan ko sila. Pero magkakaroon ng issues eh. Yun yung problem. Pero kasi at least dapat na-explain mo yun sa simula pa lang. Dapat yun talaga may knowledge ka dapat ng business. Alam mo dapat hindi laging nagpo-profit yung business. Paano pag nagkaroon ng problema? Ready ka bang maglabas ng pera ulit? Oo. Yun din minsan ang problema. Kami pag magkadital ka kasi kumikita, kailangan mo kasi may papasahurin ka. Yung overhead talaga. Pero sa amin naman, so almost 1 taon na rin naman. Di pa naman, never isang away. Nagkakaroon ng problema, pero more on, yun ba yan? Kasi nga, siguro umabot na rin kami sa point na talagang, kasi elementary pa lang, magkakaklase na kami. So parang wala na rin talagang filter na parang, tanga na naman ba naman, kami lang nagtatrabaho. Kunyari, yung isa. Kunyari, hindi siya yung kasi busy rin, may kanya-kanya negosyo eh. Pag busy yung isa, kunyari, kita-kita, ikaw na maumano yan, tagal mo dito tumulong, ganun lang. So, parang, bro, yun yung maganda doon. Talagang napag-uusapan nyo, ano yung solution doon sa magiging problem. Kasi mahirap yung nag-usap na tayo eh. Pinagtulungan pa natin yung isa eh. Di ba? Ayun yun, mahirap yun. Oo. Kaya naman natin bro eh. Wala naman talagang ginagawa si ganito. Bakit pa, di ba? Oo, ganun. Mga ganun. Common issues to sa mga magpa-partner. Oo, common yun. Oo. Alam ko yan kasi galing nasa food industry nga ako. Kaya may talaga. So, bro, kaya naman natin eh. Tayo na lang. Di ba? Toxic yung toxic yun eh. Sa amin, medyo minsan ganun. Pag nakikita namin, kunyari, sa amin, na like, kami ang matatrabaho kasi kami may oras. O kami may kaya. Pero kung ano man yung napag-usapan namin simula na ito, yung share nyo, ito, wala kami ganun. Like, more on sa effort ang pinag-usapan namin na gano'n. Sige, tayo lang naman may oras. Tayo kasi bro, hindi lahat talaga makakaintindi. Hindi naman... For example, ang dami ko na example. Sige lang. Bro, unlimited yung oras. Oo, ang dami ko na example eh. Pero marami sila mapupulot. Oo, may kaya ka. May kaya ako. Ako na, kunwari, ako may kaya ako. Tapos yung partner ko, ikaw, hindi ka doon ka lang umaasa sa ginawa. Nag-resign ka eh. Pandemic, walang kang trabaho. Ako may kaya ako. Wala. Paano mo mabubuhay yung ikaw, may sarili pamilya ka, sarili mo at saka pamilya mo kapag doon ka lang umaasa, di ba? So, kailangan talaga pareho kayo ng sipag eh. Kasi makikita mo naman eh, ba't nagsisipag yung kasama mo eh? Dapat ikaw rin. Tapos pag nagsipag naman siya, tapos may napala yung kumpanya, magiging point pa ng sumbatan. Talagang sacrifice talaga, bro. Malaking sacrifice talaga pag nag-start ka ng business. Pero okay lang. Ako, kumbaga, umalis ako dun sa namin. Sa partnership namin. Ako ang unang-unang umalis sa Mang G. Yes, ako ang unang-unang umalis. Nagkaroon talaga ng tampuhan yung mga friends ko. So pero kasi pinili ko talaga yung pagkakaibigan eh. Kasi parang pag pinatagal ko pa,
Baka mas lalo pang Oo, magkaroon pa ng lalong gusto ko, Totoo. kaibigan ko to Oo, kasi may close friends ko to mga negosyo, to. madaling gumawa ng bagong negosyo. Yung mga malalalim diba? na kaibigan, mahirap Yung kaibigan ang hirap i-build yan. Kababata mo yan. Totoo yun. High school friend mo yan. Ibang high school friend sa college friend eh. Pero, kumbaga, pinili ko talaga yung friendship namin eh. Dapat. Actually, ganun din usapan namin simula pa lang na guys, kahit anong mangyari dito, wala tayong mabenta, wala tayong malugi tayo. Laging mas mauuna yung pagkakaibigan. Oo. Kasi, pero hindi maiwasan, nagkaroon din kami ng gap talaga. Totoo, nagkaroon kami ng gap after nung alis ko, nagkaroon kami ng gap. Ano yan, kailangan lang magkaroon ng yung konting panahon na hindi muna. Tapos eventually, bubuhin nyo ulit yung friendship. May ganun din ako, like, may pinsan ako nakatrabaho, tapos noong una, tampuhan sa isa't isa, pero eventually, parang okay na nagbago. Pero mahirap talaga yun sa totoo lang. Kasi kasama sa tanong ko nga yun, ano ba yung view mo sa partnership talaga? Kasi nga, alam ko nakapag-partner ka, tapos ako rin, napunta ako sa partnership. Ako bro, hindi siguro ako magsasawang mag-partner. Kahit alam kong kaya ko lahat. May matututunan ka kasi. Siguro kailangan lang talaga pareho kayong nakakaintindi ng ipa-partner mo. Same vision. Hindi naman ako natutuwa sa mga kasama ko. Kasi, kapag may business kasi, kailangan talaga, ito sinasabi ko sa partners ko kailangan may head talaga, may utak. Totoo yun. Hindi pwedeng yung leadership pa rin yung walang utak sa inyo kasi imposible yan Katulad nila Mark Zuckerberg, sigurado siya yung utak. Pero yung circle niya, team yan. Hindi yan, kumbaga, siya lang talaga yung utak. Kumbaga, may gusto ka. Hindi approve kay utak. Dapat maintindihan mo na bakit hindi. Magbibigay naman siya ng reason bakit hindi pa pwede yung gusto mo. Magbibigay ako ng ano yung wisdom enough. May nakita niya yung big picture. Pros and cons, ano yung mga pwedeng potential na maganda dyan sa gagawin natin. Pero ano yung pwedeng balik sa atin. So, kailangan may explain ng head yan Kung pagkukulang ni head, kung hindi niya magawa pero kasi kailangan talaga meron. Kasi lahat ng business, hindi pwedeng lahat kayo utak. Hindi pwedeng democracy. Hindi pwedeng lahat utak. May leadership May leadership. Kung ang Pilipinas, walang presidente. Magulo yun. Di ba magulo yun? Kami nag-hire ng nagbotohan kami ng president namin. Si Yan. Pope. Kasi nga, na-realize namin, noong una, ginawa namin, sige, department. Tapos ang gulo nga kasi parang, sino mag-decide ba talaga? Yes. So, guys, kailangan na natin mamili ng leader natin. Kasi yun naman, masaya naman. Kailangan talaga. Tapos, respect na yun. Tsaka isa sinabi mo nga na napaka-importante nga na yun nga na kung pa-partner kayo sa mga kaibigan nyo, kung kaibigan nyo lang napaka-importante nga na siguro meron din kayong ibang pinagkukuhanan ng kabuhayan. Income. Kasi nga yun din, kaya rin kami hindi nagkakaroon ng problema kadalasan kasi may kanya-kanya kami negosyo na para bang ito, more on passion project na ito, i-grow natin magkakasama. Pero hindi kasi iba pag may perang problema na, mahirap na yun kasi emotionally involved ka na dun. Ang maganda talagang ilalagay mo dyan, sino ba talaga yung nag-isip Oo. Tapos alam mo naman siya yung dedicated Ayun, si Pope. Oo, alam mo yung dedication na dun sa work Totoo makikita mo naman yan bilang partner Alam mo yung mga sacrifices niya, makikita mo yun. Pag hindi mo nakita, ewan ko na lang sa'yo yun bilang partner. Pero yung dedication niya, makikita mo yun bigay mo sa kanya. Ngayon, pag-uusapan nyo as a group kung ano yung mga, bro, problem na yung ginagawa mo, hindi na tayo nagpo-profit. Baka anong bang pwede nating eto si ganito, may naisip siyang gawin. Baka pwede na natin itong gawin. Pwede tayo mag-adjust sa ganitong, yung mga ganung bagay. Totoo. Yung collaboration, napaka-importante. Yes. Ito naman. Kasi diba nasabi mo nga na ang taas mo mangarap. Tapos bata ka pa lang. Paano nagsimula yun? O saan nang galing yung fire na yun within you na parang, hindi, I deserve so much more. Parang,